Ayan mga kapatid, at magandang gabi po sa lahat at kakagaling ko lang po galing magsimba, galing si Basti at may itatopic ako ngayon about sa aswang na paulit-ulit na lang na inaano ng aking mga masugid na taga-subaybay kung ano daw ang iba't ibang uri ng aswang. Ayan po at aking itatalakayin at ibabahagi ngayon upang malaman ninyo. Ang mga aswang po mga kapatid ay hindi po yan nakikihalubilo sa tao, takot po yan sa mga manggagamot. Pag tinignan po ng mga manggagamot ay lagi po yang nakayuko at yung mga mata niya ay laging umiikot. Sa pagtinignan ng manggagamot ay hindi po nakakatagal yan. Umiinit po ang katawan ng aswang pag nakakaharap ng manggagamot dahil ang kanilang katawan ay hindi po nakakapagtagal dahil sa mga depensa sa katawan ng isang manggagamot. Kaya ang mga aswang ay takot makihalubilo sa tao sapagkat yan po ay takot mabunyag ang kanilang mga sikretong hindi dapat malaman ng iba. Kaya po ang aswang din po ay tuwing umaga ay nanghihina po yung mga yan. Ngunit pag tuwing gabi ay malakas po ang mga yan. At aking tatalakayin ang iba't ibang uri ng mga aswang pa na bukod sa aking mga pinag-aralan na kung ano-anong mga uri at kung ano ang mga pangontra dito. Ayan, ating ibabahagi ang mga palatandaan kung siya ay aswang at ang mga uri ng aswang. Ayan po. Ang mga aswang po ay ito na ang aking ibabahagi na sa inyo. Ang mga aswang po ay nagaan yung ibon, hayop, tulad ng aso, baboy ramo na itim, ayan, uwak, at ahas na itim. Yan po ang mga yan po ang mga tinatawag na gabunan na aswang. Ayan. Ang mga aswang ay kalimitang pinaghihinalaang kumakain ng tao o lamang loob, ng puso, atay at iba pang buntis na ginagawang biktima. Ang sanggol ay sa sinapupunan na ng ina ay malakas sa pangamoy ng aswang. Sa gabing madilim, sila ay nagaanyong hayop tulad ng aso, pusa, ibon, upang hindi mamalayan ng mga tao na sila ay nasa paligid lang. Ang sariwang dugo ng tao ay isa ding sa kanilang pagkain. Karaniwang pangontra sa mga aswang ay bawang o asin. Ayan po mga kapatid, ay ako po talaga mga kapatid, kahit saan po ako nagpupunta ay may baon din po akong bawang. Pag alam kong aswang ang isang tao, pag once na pinisat mo yung bawang sa iyong likod o sa iyong bulsa, malalaman nyo ang aswang mga kapatid kung kaharap mo ay kung aswang. Pag pinisat mo ang iyong bawang sa iyong bulsa o kung saan nyo tinago ay pinapawisan po yan at hindi po mapakali yan pag meron po kayong alam na aswang. Pag pinisat mo po yan ay hindi mapakali yan at malalaman mo talaga. At pag tinignan mo yan sa mata ay hindi po yan nakakatingin, lalo na sa mga manggagamot. At lagi pong umiikot ang mata niyan at laging nakayuko. Ayan. At kung may asin din mga kapatid, ang mga aswang mga kapatid ay hindi din po yan naglalagay ng asin sapagkat ang kanilang sikmura po niyan ay talagang hindi po nila gusto pag nilalagyan nila ng ulam ang kanilang ulam ng asin. Ayan. Yan po. Ang inyong gagawin po mga kapatid ay sabitan po ninyo ang inyong sulok ng bahay, lalong-lalo na ang mga buntis. Sabitan po ninyo ng mga bawang dahil hindi po yan makakalapit ang mga aswang dahil sa pang-amoy po nila niyan ay napaka sangsang po at hindi po sila makakalapit. Yan. Ang asin ay isasaboy sa pintuan sa parte ng bahay. Walis tingting na dapat nakalagay sa pintuan na nakabaliktad para hindi makapasok ang mga aswang sa inyong bahay.
Yan po ang dapat gawin. Pabaliktad po ang inyong ilagay. Pag nilagay niyang walis ay nasa itaas po ang napakaraming tingting para hindi po makapasok. Ayan. At ang inyong mga bahay ay dapat dapat alerto po, lalong-lalo na pag may mga buntis. Yan po ang inyong gagawin. Ayan. Ang mga pangontra sa aswang, at ito na aking ibabahagi sa inyo. Ang ibang pangontra na ginagamit pangontra sa aswang ay ang buntot ng pagi. Ayan, at inano ko na po yan, tinalakay ko na po yan, isang pangontra yan. Bala ng baril, ayan, o anumang tanso na ginagawang kwintas ng mga buntis ay isang pangontra upang hindi makalapit ang aswang. Kapag may narinig kayong huni ng ibon na tikling sa gabi, ito ay nangangahulugang may aswang sa inyong paligid, na kasabay na walang humpay na pagtahol ng aso. Ang bangkay ay ninanakaw at kinakain ng lamang loob. Ang kamamatay na tao ay isa sa kanilang hinahanap para maibsan ang kanilang pangangailangan. Ayan mga kapatid, at dito inano ko po, aking isinaliksik at aking ibinahagi sa inyo ang mga palatandaan kung aswang ang isang tao. Ito mga kapatid, sa araw na sila'y normal na tao, kung mapapansin sila, kapag sila ay naglalakad at nakasalubong, ang kanilang mga ulo ay nakatungo at hindi makatingin ng diretso sa tao. Ayan po ang sintomas ng aswang, maliban na lang po kung mahiyain po ang inyong kaharap. Ayan po. Yan. Mailap ang kanyang mga mata, bihirang makipagpalitan ng usapan, hindi mahilig makihalubilo sa karamihan, maliban na lang po pag introvert ang isang tao. Yan. Hindi, at palagi sa kanilang tahanan sa araw. Ang isang aswang ay hindi namamatay. Ang katawan hanggat hindi na ipapasa o naipamamana ang kapangyarihan sa kanilang anak, o maipapasa lamang ito sa mga anak o sa buong magtatanggap ng kanilang kapangyarihan. Kaya po, nakadepende po, ayon sa aking pag-aaral mga kapatid, ay napakarami pong uri ng mga aswang na aking pinag-aralan, kung ano-ano ang mga uri at mga kahinaan nito mga kapatid. Aking tatalakayin ang tinatawag na gabunan. Ang gabunan po mga kapatid ay isang uri ng aswang na nag-aanyong tao. Yan, tao, hayop. Ayan ang tinatawag na ibon, baboy ramo, asong itim, ahas na itim, ang ibon, uwak na itim. Yan po ay tinatawag na mga gabunan. Ang yan po mga kapatid ay may isa po akong ginamot na isang gabunan na aswang, na ang kanilang tangan niya mga kapatid ay yan po ay pinamamana-mana sa kanilang mga saling lahi. Ayan. At yan po ay isang bato na itim. Pag ang aswang po na gabunan ay inatake po ng kanilang sakit, na kung sila ay magaan yung aswang, ay nagtatransform sila sa sa mga iba't ibang hayop na kanilang ginagaya para hindi sila mahalata ng mga tao na gusto nilang biktimahin, lalong-lalo na ang mga buntis. Yan, mga buntis at mga may mga sakit na hindi gumagaling, na may mga karamdaman na malubha. Ayan po ang kanilang binibiktima ng mga yan. At ano po mga kapatid, pag may nakita po kayo, ito ang teknik niyan para malaman ninyo na kung may nakita kayo na mga pinaghihinalaan ninyong aswang, ang mga hayop na nakikita nyo tuwing gabi. Kasi mga kapatid, baliktad po yan ang pag-aanyo ng aswang. Kasi ang aswang mapaglinlang yan. Nabasa ko po yan sa aklat na aking pinag-aralan kung paano talunin ng iba't ibang uri ng aswang. Kunyari po na andito yung ulo ng aswang at andito yung buntot. Pag tinignan nyo po yan na nakatayo mga kapatid, ay yan mga kapatid, mapadlin lang yan na andito yung ulo niyan at dito yung buntot. Pero sa tutuusin niya mga kapatid,
Pag ito tinaga mo dito, ito yung buntot niyan, dito yung ulo niyan, baliktad po yan. Pag once na tumuwad po kayo, doon mo malalaman, doon mo makalalaman kung saan talaga ang totoong postura ng totoong katawan ng gabunan na yan. Dahil baliktad po yan. Kunyari, dito ang, pag sa paningin mo dito yung ulo ng isang gabunan, at andito yung buntot, sa totoo mga kapatid, na andito yan, baliktad yung mga yan, mapadlin lang yan. Kaya pag ikaw ay tumuwad at tinignan mo yung ano, at makikita mo talaga ang anyo ng isang aswang at madali mo siyang mataga. At ang pagtaga mo niya mga kapatid, kung hindi yan tatalab mga kapatid pag tinaga mo ng ganito. Pag ginanto mo mga kapatid, ginanyan mo, ang pagtaga sa aswang ay talagang tusok talaga yan. Kasi pag tinaga mo ng ganito, hindi yan tatablan niya mga yan. Nabasa ko po yan sa aklat na aking sinuri kung paano talunin. At ito mga kapatid, para matablan ang mga aswang na yan, lagyan po ninyo ng kalamansi ang inyong punyal. At isa din po na pangontra ay isang tanso na kutsilyo. Takot po ang mga aswang dyan. Talagang pinangingilagan po ng mga aswang ang mga punyal na kutsilyo. Yan po. Madaling matatablan at hindi gumagaling ang sugat ng aswang pag tinaga mo siya o tinaga mo at may nilagyan mo ng langis na hindi langis, na pag tinaga mo yung aswang ay matatablan siya. Ay ang sugat ng aswang ay hindi po gumagaling. Ayan po ang teknik sa kung paano matalo ang isang gabunan. Ang tinatawag naman mga kapatid na ang manananggal, ang kanilang ginagamit naman yan mga kapatid ay tuwing hating gabi lang yan nabibiktima yung mga manananggal at sila po ay nagaan yung paniki. Ang mga manananggal po mga kapatid ay may langis po silang pinapahid sa kanilang mga katawan para humiwalay ang katawang lupa nila at ang kanilang katawan na kalahati ay lilipad at ang kanilang katawang lupa nila ay nasa lupa lang. Yan po ang mga ginagamit ng mga manananggal na upang mambiktima sila ng mga buntis. Yan po ang unang-unang binibiktima ng mga manananggal ay ang mga buntis. Sila po ay nagaan yung paniki. Ang kalahating katawan nila ay may pakpak po na parang paniki yan. Tsaka may mga mahahabang kuko, tsaka buhaghag yung buhok, at tsaka mapulang mata. Yan po. At malalaman ko rin po ang mga kaharap ko, kung ang kaharap ko ay aswang, ay alam na alam ko yan. Ngunit hindi po ako nagsasalita. Dahil po pag ikaw po ay nag-akusa na aswang ang isang tao, hindi po talaga yan mapagkakatiwalaan sa korte at ikaw po ay makukulong. Kakasuhan po kayo niyan. Dahil sa totoo po, ang aswang ay hindi pinaniniwalaan yan sa mga kaso-kaso o sa korte. Yan po ang mga albularyo lang, mga faith healer lang ang nakakaalam kung ang mga kaharap nila ay aswang o mga engkanto. Alam namin yan kung paano sila tignan. At yan po ang manananggal naman po. Ang kahinaan naman ng manananggal mga kapatid, pag alam po ninyo, nakita ninyo ang paa ng manananggal, ito lang po ang inyong gagawin. Wala na po kayong gagawin mga kapatid. Ay lalagyan na po ninyo ng abo. Abo ang kanyang kalahating katawan na putol at saka asin, at hindi po babalik ang kalahati na lumilipad. At pag naabutan po siya ng araw ay mamamatay po iyon ang manananggal, dahil hindi po makakabalik yon at maliligaw po ang kalahating katawan niya dahil nilagyan po ng abo at asin ang kanyang kalahating katawan sa paa. Yan po ang pamamaraan para matalo o mapatay ang mga manananggal na yan. Yan. Ang pangatlo naman mga kapatid ay ang tiktik. Ang tiktik naman mga kapatid ay parang tao lang yan mga yan. Yan mga kapatid, ang tiktik ay tuwing umaga yan ay nag-aaligid yan sa mga taong may buntis, nag-aali-aligid yan para pagka gabi ay madali nilang mabiktima o saan sila papasok o saan sila dadaan. Parang inoobserbahan ng mga tiktik na yan ang kanilang
ang kanilang tatargetin na mga buntis o kung ano mang uri ng tao may sakit. Dahil yan po mga kapatid ay ay kanilang bibiktimahin tulad ng mga buntis. Ang tiktik naman mga kapatid ay ang kanilang ginagamit ay dila. Humahaba ang dila ng tiktik. Once na lumapat po yan ang dila nila sa ng buntis, sa pusod ng buntis, ay kakainin nila ang kanilang sanggol sa kanilang tiyan. Pag meron pong may makarinig dito na may buntis, pag may nakita po kayong nasa bubong na parang sinulid, kunin nyo po at gupitin nyo po o di kaya putulin niyo. Yan po ay tinatawag na yan po ang dila ng tiktik na bibiktimahin yung buntis. Pag yan po naputol po ang dila ng tiktik na yan po ang kahinaan para mamatay ang tiktik. Pag naputol po ang dila ng tiktik, yan po ay unti-unting manghihina hanggang sa ikamatay niya dahil naputol po ang kanyang dila. Ayan ang mga mga kapatid, ang mga kung paano matalo ang mga aswang. Ito naman mga kapatid, may iba namang aswang na hahawa dahil sa mga pagkain, sa inumin, yan, sa mga bigay-bigay kahit sino, sa inom, yan po mga kapatid. Kaya po ako mga kapatid, kahit saan ako pumunta, doble ingat ako dahil sa mga nakakasalamuha ko. Alam na alam ko yan, kahit sa kainuman ko, alam na alam ko kung sino ang pagkaharap ko. Ako'y tahimik lang, nananahimik lang ako, nag-oobserba lang ako. At hindi po ako umiinom ng paikot. Yan. Dahil di natin alam yung mga nakainuman natin ay mayroon palang dyan na parang inaano ba mga kapatid, na parang nahawaan talaga sila. Totoo po yan mga kapatid. Marami na po akong ginamot na mga taong nahawaan sa lalo sa handaan. Yan. Sa pagbili ng mga pagkain sa mga karinderyang hindi kilala kung sino ang nagluto. Lalo na ang mga dayo. Ayan po, diyan po sila nang bibiktima para mapadami po ang kanilang mga angkan ng mga yan. Pag once na kayo na po ay magiging aswang na o magiging ganap na aswang, ito po ang mga sintomas niyan at ito ay base sa aking ginamot. Ito po mga kapatid, at aking ikikwento, kung kayo po ay nahawaan ng isang aswang, ay ang kanilang sikmura po mga kapatid ay parang may bumibilog na dito, na parang bola na parang bilog na siya. Pag yan tumagal ng 3 buwan o 3 buwan ay magiging dilaw na yan. Pag tumagal ng 5 buwan ay magkakaroon na ng mga dugo, yung kakapit na yung dugo. Pag 7 buwan mga kapatid ay meron na yung mga balahibo. May mga balahibo na yan. Pagdating ng 9 na buwan ay pag yan naging sisiw ay talagang lilipad ka na yan. Ito ang mga sintomas niya mga kapatid. Tuwing umaga ay di ka nakakalabas ng bahay. Lagi kang pag nasa arawan ka ay nanghihina ka. Parang takot ka makahalubilo sa tao. Parang pinangingilagan mo ang lahat ng mga tao sa inyong paligid. Ayan po ang sintomas niyan. Hindi ka nakakatulog sa gabi, lagi kang balisa. Yan po ang sintomas ng ikaw ay nahahawaan ng aswang. Kaya madali lang yung mga gamutin mga kapatid. Kung gusto ninyong magpagamot ay walang problema. Madali lang namang gamutin yan. Ngunit meron po mga kapatid, pag dumating na po sa 9 na buwan o yan ay lilipad na, 2 lang po yan mga kapatid ang dalawang pagpipilian lang niya mga kapatid. Pag hindi nakuha yung sisiw doon sa loob ng pag hindi napaluwa o mapatay ang sisiw doon sa loob at ay mamamatay ang pasyente. Meron naman pag hindi hiyang, unti-unting nangangayayat at namamatay ang isang tao pag nahawaan nito. Kaya mga kapatid, bilang payo ko lang sa inyo, sa kapwa ko dyan, sa mga manunood nito, mag-ingat po tayo palagi sa mga ating nakakaharap at ating nakakahalubilo, lalo nang hindi natin kilala, at mapagsuri tayo at mapagmatyag sa ating mga ikinikilos na mga hindi natin kilala. At malalaman nyo yan mga kapatid. At meron po niyan mga kapatid, maraming pa
na mga aswang. May mga aswang din naman mga kapatid na mga mababait. May aswang din namang mga masasama. May aswang din naman na pag yan ay inaway ninyo ag inagrabyado ninyo yang mga yan ay talagang nagagalit yung mga yan, lalo na ang mga kasamahan niya ay angkan ng pamilya, gagantihan kayo niyan. At mga kapatid, at ako sa mga nakakaharap ko ding mga aswang na sa mga aswang na nakakaharap ko, ako nirerespeto ko pa rin sila. Kahit papano aswang, kahit aswang niya mga yan, nirerespeto ko yung mga yan. Dahil tao din naman yan. Naging ganyan lang sila kasi nahawaan sila at hindi sila nag-ingat sa kanilang mga ikinikilos, kaya nagkakaganyan yung mga yan. Kaya kahit ako mapaaswang o kung ano man yung mga nilalang yan mga yan, nirerespeto ko yung mga yan sapagkat yan din ay may buhay din yung mga yan. Mga mababait din yung mga yan, may mga masasama, may taong may taong may aswang din na nananakot lang pag tuwing inaabot sila ng kanilang sakit. Kasi ang aswang sakit yan sa kanila. Pag yan inatake, meron yan nananakot lang, merong aswang na masasama, merong mababait, meron ding mga aswang na hindi mapagkakatiwalaan, tulad ng mga yung panay inom doon, panay yan kasi yung mga yan, nagkakalat yan ng kanilang mga ng kanilang mga lahi ba, para yung mga tao namang walang alam na kanilang bibiktimahin, madali na lang mahahawa. Kaya ganun ang mga nangyayari sa mga Kaya ako simula nung naging manggagamot ako ay nalaman ko lahat-lahat ng mga sikreto, lahat ng mga kung ano ang mga anyo na mga yan. Malalaman mo yan kung ano ang mga pagtuwing nag-aanyo. Meron nga akong nakakaharap, pag tuwing kaharap ko pa lang na tao siya, alam ko na talagang pag inabot talaga siya ng pagkaaswang niya ay nagiging baboy. Alam ko yan, pero ako pag nakakausap ko, nirerespeto ko pa rin yung mga yan. Pero kung gusto nilang magpagamot, gagamutin ko, pero sila ang gustong kumusa, hindi ako yung nagsasabi na ay aswang ka pala, ganto ganyan. Kasi pag na-open kasi yung mga yan, magagalit yung mga yan. At ikaw ang babalikan ng mga aswang na nakaharap o nakakausap mo o pinrangka mo. Kaya ako doble ingat at kinakausap ko rin yung mga yan. Bilang minsan dito may nagpapagamot, alam ko na ganyan sila, pero nirerespeto ko pa rin sila kasi tao pa rin. Sa mga nanonood nito na na yung may mga ganyan, ay wag po kayong magalit sa akin. At may nagbablog lang sa akin o nag-request lang kung paano malaman, sa akin nirerespeto kayo bilang manggagamot. Pero kung sasaktan ninyo ako o gagantihan ninyo ako at ibinulgar ko ang inyong mga kahinaan kung paano malaman, ay wag lang ninyo akong sasaktan at kakantiin, dahil siyempre meron din akong isang alas sa inyo para kayo matalo, at meron din akong pamamaraan upang kayo'y mga kapatid. Kaya respeto lang tayo, at nais din naman ng mga taong gustong malaman kung ano yung mga nakakaharap nila, kasi napaka na mga kapatid, napaka hiwaga na ng ngayon ng ating mundo. Kung sa tutuusin lang, marami po talagang uri ng aswang yan mga kapatid. At minsan po yan po sila, sa dilim po sila yan nagbabantay, o sa dilim po sila nananakot pag yan po ay inaatake ng mga yan. Pero pag kinaumagahan po ay tao din yung mga yan. Pero hindi naman siguro yung mga ibang nahawaan ng aswang, hindi din naman siguro ginusto ng mga yan na sila ay mahawaan. Ngunit hindi lamang sila nag-iingat sa kanilang mga kinikilos at mga walang alam sa mundo ng spiritual. Ayan. At ang aswang po mga kapatid, madali lang po yang gamutin pag kayo ay nahawaan.
Magagamot po yan sa 3 buwan, 2 buwan, 4 na buwan. Pero pag 7 buwan o magsisiyam buwan o lilipad na, ay yan po ay dalawa na po yan. 50-50 na po kayo niyan kung mabubuhay ka o mamamatay ka. Ayan lang ang gamutan dyan. Pero habang bago pa lang, wag po kayong mahiyang magpagamot sa taong nais tumulong o matanggal o makalasyang ang inyong mga nakatagong anting-anting dyan sa inyong sikmura, at gagamutin natin yan sa mga na hawaan. Takot po yung mga yan sa mga albularyo, sa mga manggagamot. Yan po mga kapatid, pag meron akong mga gamutan dito, ay nakayuko yung mga yan. Nakayuko at laging dura ng dura dahil sa aking mga pangontra dyan sa loob. Lahat ng mga pangontra niyan ay kikilos yung mga yan. At malalaman mo talaga ang kanilang anyo pag kaharap ang taong aswang, ang mga aswang nakaharap. Kaya ano lang, kaya yan po ang mga pamamaraan. At ang mga iba pang mga pamamaraan ay mga tulad ng mga barya, mga tanso o ginto. Ayan po ay hindi po basta-basta lapitan ng mga aswang yung mga yan. At yung sinasabi nilang ang aswang ay takot sa simbahan, hindi po mga kapatid. Meron pong mga aswang na nagsisimba. Meron pong mga aswang na pumapasok sa simbahan. Yung sinasabi nilang nasusunog yung aswang pag pumasok sa simbahan. Hindi. Meron mga nakikita po mga aswang na na nasa simbahan, nagsisimba din, na nagaan yung tao din naman sila. Pero nasa sa kanila na rin yung mga kapatid, dahil buhay din naman nila yan. Tayo, may buhay din tayo, at hayaan na lang natin silang mamuhay ng tahimik, mapayapa at walang inaagrabyadong tao. Kasi yung pag sinaktan yung mga yan ay talagang gagantihan sa mga, di man yan gaganti sa'yo, sa mga anak mo gagantihan yan, bibigyan ng kung ano-ano yan. Kaya nirerespeto ko pa rin yung mga yan. Yan, naway may matutunan kayo sa aking live ngayon kung ano-ano ang mga uri o mga kahinaan o paano talunin ang mga aswang. Ayan, at ibinahagi ko na sa inyo kung paano talunin ang gabunan na aswang, ang tiktik, manananggal, at ang yung mga aswang na nadadali dahil sa mga inahahalo nilang mga laway sa mga pagkain para mahawaan. Madali lang po yan. Yan lang po ang 4 na mga aking itinuro sa inyo na mga halimaw, yan, mga aswang o mga vampira. Kung mga vampira yan dito sa atin sa Tagalog yan, vampira yan sa English, pero sa atin ay mga aswang. Ayan, ang 4: manananggal, ang gabunan, tiktik, at tinatawag nilang aswang. Yan. At naway may matutunan kayo. At bago po ako magtapos, ay shout out sa aking mga kapatid sa spiritual. Ayan, kay Bro B-Boy D. Asis. Salamat po sa iyo, Bro B-Boy, sa mga padala mong mga bao sa akin na isa mata isa bibig, at sa baong libon yan sa aking kaibigan na si Bro Doms. Yan, kakauwi lang galing Maynila, at naway pumasyal ka dito sa aking sa aking munting tahanan. Punta ka naman dito at sa aming kagrupo na sa Alagad ng Liwanag. Yan mga kagrupo ko, yan si Bro Jerby, si Bro Pusyugi, si Bro Rulin. Ayan, at sa mga iba kong mga kasamaan, si Tol Mike. Ayan, shout out sa inyo, sa mga matalik kong kaibigan, si Bro Kumbati General, at si ang aking kaibigan na taga-Antique din na manggagamot, si Ruma General. Ayan, mga magigiting ng mga malalakas na mga kumbatiro, magigiting na manggagamot. Ayan, hanggang dito na lamang po. Naway may matutunan kayo sa aking binahagi na video ngayon. At
God bless us all. Magandang gabi po sa lahat.